Nag-alok ang Alemanya sa Ukraine ng alternatibo sa pagiging ganap na miyembro ng European Union. Iminungkahi ni Kansilyer ng Alemanya na si Friedrich Merz na bigyan ng Ukraine ng associate membership sa EU dahil umano ay hindi pa ito handa para sa ganap na pagiging miyembro. Sa Brussels, nagdulot din ng halo-halong reaksyon ang plano ni Merz. May mga tanong ukol sa legal na basehan, posibilidad ng pagpapatupad at mga epekto sa politika. Sa huli, tinanggihan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang alok ng Germany na bigyan ng Ukraine ng status bilang associate member ng EU dahil mawawala sa Kyiv ang karapatang bumoto sa loob ng bloc. Sabi ni Zelensky, walang buong European project kung wala ang Ukraine at dapat pantay ang lugar ng Ukraine sa European Union. Tinawag ng Europa ang ideya ni Merz na paunti-unting pagsali sa EU pero sinasabi rin nilang maaring maipit ang Ukraine dito ng matagal sa yugtong ito. Alamin natin ang sitwasyon. Ano ang mga kalamangan at kahinaan ng mungkahi ng Chancellor ng Germany at bakit matindi ang pagtutol ng Ukraine sa tila unti-unting pagsali sa EU? Sa ngayon, hindi pa natin natutupad ang lahat ng kailangan at hindi pa tayo miyembro ng EU. Pero may mga pribilehiyo na tayo. Bakit may nagsasabing ito'y masama? Alamin natin. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa ilalim ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa inyo dahil dito. Mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Dito namin inilalatala ang mga mainit at napapanahong balita. Kamakailan, tinanggihan ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang alok ng Germany na associate member status sa European Union dahil mawawala sa Kyiv ang karapatang bumoto sa EU. Sinabi ni Zelensky, kung wala ang Ukraine, hindi buo ang proyektong Europeo at dapat pantay at ganap ang lugar ng Ukraine sa European Union. Mahalagang buksan ang mga cluster sa mga negosasyon. Mahalaga ring makamit ang makabuluhang pag-unlad sa mga pag-uusap. Mahalagang magtrabaho ng buo para sa kaligtasan at sa ating mga kababayan. Ang totoo, dati nang iminungkahi ni Kansilyer ng Alemanya na si Friedrich Merz na bigyan ng Ukraine ng tinatawag na status ng associate member ng EU na magbibigay ng mga benepisyo gaya ng paglahok sa mga pagpupulong ng European Commission at European Council. Ngunit walang karapatang bumoto at walang akses sa ilang partikular na programa ng EU. Noong Huwebes, mukhang sinuportahan ni tagapangulo ng European Parliament na si Roberto Metsola ang ganitong paunti-unting paraan na iminungkahi ni Merz na nagsabing maaring bigyan ng access ang mga bansang kandidato sa mga programa ng Single Market, Customs Union, Free Movement of Goods Zone, Erasmus at Horizon bilang mga hakbang patungo sa ganap na pagiging miyembro ng European Union. Habang hinihintay ng Ukraine ang pagiging miyembro, bakit hindi muna bigyan ng ilang pribilehiyo ng pagiging EU member kahit di pa ganap? Maganda pakinggan, pero bilang tugon dito, nagpadala ng liham si Zelensky sa mga leader ng European Union at binigyang diin na mabilis na sumusulong ang Kyiv sa mga reformang kailangan para sa pagiging miyembro ng European Union. Nagsisisilbing muog laban sa agresyon ng Russia para sa buong blokeng may 27 bansa. Dahil dito, kakaibang alok na ito sa Ukraine. Parang sinasabi nila, kami ang lubos na napoprotekta sa inyo, pero bahagya lang ang binibigay ninyong pagiging miyembro. Narito ang pahayag ni Zelensky. Buong-buo naming pinoprotektahan ang Europa, hindi bahagya at hindi rin kalahating hakbang lang. Hindi magiging makatarungan kung ang Ukraine ay naroroon sa European Union pero wala namang karapatang bumoto. Ipinadala ang liham kay Antonio Costa, tagapangulo ng European Council, kay Ursula von der Leyen ng European Commission at sa Pangulo ng Cyprus, na kasalukuyang namumuno sa Konseho ng European Union sa pamamagitan ng rotasyon. Paalala lang nang sumite ang Ukraine ng aplikasyon sa European Union ilang araw matapos simula ng Russia ang malawakang pagsalakay sa Ukraine noong Pebrero 2022. Ipinakaloob sa Ukraine ang opisyal na katayuan bilang kandidato makalipas ang ilang buwan at nagsimula ang mga pag-uusap tungkol sa pagpasok noong 2024. Mahalagang banggitin na ang plano ni Chancellor ng Germany na si Friedrich Merz na bigyan ng associate membership ang Ukraine sa European Union ay nagdulot ng halo-halong reaksyon sa Brussels. Lumabas ang tanong sa legal na basehan, posibilidad ng pagpapatupad at epekto sa politika.
Kung susuriin ang ideya ni Friedrich Merz, ganito ang tunog nito. Iminumungkahi ni Merz na bigyan ng Ukraine ng isang espesyal na status na sadyang ginawa para dito, na magbibigay sa Ukraine ng access na makilahok sa mga pampolitikang ahensya ng European Union, ngunit walang karapatang bumoto at walang sariling posisyon bilang komisyoner. At pati na rin ang pagkakataong unti-unting makasali sa ilang mga programang pinopondohan ng European Union. Iminungkahi rin niyang bigyan ng karapatan ang Kyiv na humingi ng tulong sa ibang EU bansa kung may armadong agresyon. Sabi ni Merz, magbibigay ito ng mahalagang garantiya sa seguridad para mapigilan ng Russia habang tuloy ang negosasyon sa pagiging ganap na miyembro. Sa Brussels, inihalintulad ang mungkahi ni Merz sa artikulo noong nakaraang taon kung saan sinuportahan ng Chancellor ng Germany ang paggamit ng mga frozen assets ng Russia para pundohan ang reparasyon na pautang sa Ukraine na 70 bilyong euro. Labis na ikinagulat ng pamunuan ng European Union ang publikasong iyon, kaya nabigo ang proyekto. Ang kasalukuyang mungkahi ni Merz ay itinuring na isang medyo padalos-dalos na hakbang. Bukod pa rito ay hindi rin ito naikoordina ng maayos. Ngunit kabaliktaran naman ang European Commission na nangangasiwa sa proseso ng pagpapalawak ng European Union ay mas positibong tumugon sa inisyatiba ni Merz at tinawag itong patunay ng matibay na hangarin ng mga bansa sa EU na gawing realidad ang pagpapalawak sa lalong madaling panahon. Si Guillaume Merce, kinatawa ng Komisyon sa Pagpapalawak ng European Union, ay binigyan diin ang pagpapalawak ng EU ay geostratehikong pamumuhunan para sa kasaganaan, kapayapaan at seguridad natin. At ang pagpasok ng Ukraine sa European Union ay talagang may kinalaman sa seguridad ng ating unyon. Ang makabagong pamamaraan ay dapat nakabatay sa prinsipyo ng merito na siyang magtatakda sa masalimuot na proseso ng negosasyon para sa pag-anib sa EU. Paalala lang, ngayong taon iminungkahi ng European Commission na gawing formal na miyembro ang Ukraine sa European Union. Ngunit dahan-dahan lang makukuha ng Ukraine ang mga tunay na benepisyo ng pagiging kasapi. Tinanggihan ng mga pamahalaan ng mga bansang EU ang ideyang ito. Tinawag itong delikado at di makatotohanan. Kabaliktaran ang mungkahi ni Merz, unti-unting integrasyon muna para makuha ang akses sa pondo ng EU at mga forum sa pinakamataas na antas, at formal na pagiging miyembro ay sa huli ng proseso. At dito gusto kong bigyang diin ang isang mahalagang punto. Tinitingnan ng ilang kasosyo sa Europa ang pansamantalang status bilang paraan para mapabilis ang integrasyon ng mga bansang kandidato. Ngunit nakikita ng Kyiv ang mga posibleng panganib na maaaring magpabagal sa proseso. Handa ang Kyiv maghintay pero nais pa rin agad makamit ang ganap na pagiging miyembro. Lahat ng alternatibong mungkahi ay maaaring mukhang kaakit-akit sa simula dahil may natatanggap na kami agad pero hindi nito ginagarantiya ang huling resulta. Ibig sabihin, sa isang punto, maaring tuluyang huminto ang pagsali sa EU dahil maaring magpasya ang Brussels na sapat na para sa Ukraine ang pagiging associate member. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Iyan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.